Ano po ba ang normal na amoy ng kifi? Alam niyo po ba na lahat po ng kababaihan may iba't ibang amoy po ng kifi? Amoy isda, amoy nabubulok. Yan po ay hindi magandang sign. Ano po ba yung mga senyales para malaman nating healthy po si kifi? Amoy po ng kifi, kailangan po ay maasim-asim. Medyo amoy din po yan ng ating katawan. Normal lang po ang pagiging amoy na maasim dahil po yan po ay meron pong natural na acidic na pH level na sinusundan. Dapat po ang kifi po ay nasa 3.8 to 4.5 na pH level. Kapag po yan ay tumaas na, mas lalong nagkakaroon ng alkaline. Atin tatandaan, kailangan naguhugas po kayo ng inyong kifi 1 beses hanggang 2 beses sa isang araw. Okay lang po ang warm water. Yan lang po talaga ang recommendation dahil yung mga feminine wash po, kaya po niyang patayin yung mga good bacteria, yung lactobacillus, at kaya din po niyang alisin yung tamang acidic level ng inyong kifi. Yun po yung normal na acidic level na kaya po niyang mag-self-cleaning sa sarili niya. Hindi po natin kailangan ng kahit na anong pang-spray na pabango, hindi po natin kailangan ng mga mababangong sabon dahil kaya po nitong paapektuhan ang inyong kifi. Mas lalo pong babaho ito at mas lalong maiirita. Ang kifi po, normal lang po na magkaroon ng amoy yan, lalong-lalo na dahil ang puwerta po, meron pong singit yan, meron pong sweat glands. So, ang sweat glands po, ano po bang pinuproduce niyan? Pawis. Kapag ang pawis, tapos po may buhok din ng ating puwerta, ang buhok po kasi nag-accumulate po yan ng bacteria. So, kapag ikaw ay sinuwet, kapag ikaw ay pinawisan sa iyong singit, tapos madidikit po dun sa may hair, dun sa may puwerta po natin, nagkakaroon po ng pagdami or growth ng bacteria. Diyan po nagkakaroon ng amoy ang kifi. Iba't ibang babae po, iba't ibang amoy din ng kifi. So, depende din po yan sa pH level ng kifi ng bawat babae. Depende din po yan sa menstrual cycle ng babae. At depende din po yan sa hygiene ng babae. Po ba yung mga senyales na healthy po ang inyong kifi? Kailangan po, ang amoy po niyan ay maasim-asim. Normal lang po yan. Kailangan po may clear discharge o kaya naman po puting discharge. Okay lang po yan, normal lang po yan. Kapag po dilaw, normal lang din po yan, lalo na kapag kakatapos lang ng ating pagreregla. Kapag po hindi ito normal, makakaramdam po kayo ng senyales ng pangangati, irritation, meron pong pamamaga, meron pong pamumula, at yung discharge po ay kulay green. Yan po ay hindi normal na kailangan po ng medical advice ng doktor or ng inyong OB para po mas lalo kang matreat. Nagbibigay po sila ng oral antibiotic at meron din po sila mga suppository na kaya pong i-treat yung mga ganyang kondisyon. Naka-advise lang po, hugasan po ang inyong kifi ng mild na sabon tulad po ng mga Dove, Cetaphil, o kahit na lang po yung tubig. Okay lang po ang tubig dahil normal na flora po o normal na bacteria ang meron po ang ating kifi. Kaya po niyang linisin ang sarili niya. Lagi din po natin kukonsidera kapag po nagtatali, kailangan maghugas ka po para mas maiwasan na magkaroon ka ng mga UTI. O meron kang regla, magpapalit ka po ng inyong pads o ng napkin ng mas madalas para hindi po nabababad. Po ba na depende din po yan sa diet ng kababaihan. Kapag po ang babae ay kumakain po ng onion at garlic, maaari din pong maiba ang amoy ng inyong kifi. Umiwas din po kayong magsuot ng mga masisikip na panty o ng mga short para po hindi mahirapan itong si kifi. Makahinga po siya. Tubig lang po ang panglinis ng kifi ay okay na po. Yun lamang po. Stay healthy.